Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sa muling lahat na papuri ay tangi sa Allah Subhanahu wa ta'ala lamang. Ako'y magsimula sa pangalan ng Allah Subhanahu wa ta'ala at na ang pagpapala niya ay sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa oras na ito, bago darating ang oras ng Salatul Zuhur, ay ating pag-aralan ang ilan sa mga alituntunin sa araw ng Jum'a at ilan sa mga katanungan na dapat paghandaan na kung saan napakarami ang hindi lubusang nakakaalam nito. Una ay alam natin na ang Jum'a ay isa sa tungkulin ng isang mananampalataya na ito ay isa sa mga napakataas na uri ng pag-iipon sa Islam. Ang sinasabi nating mga Eid, pag-iipon na inuulit-ulit, ay ang pagkatapos sa buwan ng Ramadan ay ang Idul Fitr. Ang Idul Adha kapag tayo nakapagsagawa ng paglalakbay sa Makkah bilang pagsasagawa ng Hajj. At ang Salatul Jum'a, pagkatapos ng 5 bisis sa isang linggo na pagsasagawa ng 5 bisis na pagsasala, ito naman ay ang pag-iipon-ipon upang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil ditong Allah Jalla wa Ala ay nagsabi sa banal na Quran, kanyang sinabi mismo sa surah Al-Jum'ah ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. At sabi ng dakilang takapaglikha sa kanyang malapit na kahulugan, o kayong mga manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang sugo, kapag iniwala sa Allah Jalla wa Ala at kapag naipahayag na ang pananawagan sa araw ng Jum'ah, magpaunahan kayo sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At iwanan nyo ang inyong mga pangalakal. Ito, ang araw na ito, ang pagdiriwang sa araw na yaon ng inyong mga tungkulin ay mas mainam sa inyo kung ito ay tunay nyong nalaman. Kaya dahil dito, ang araw na Jum'ah ay tinutukoy natin na isa sa mga araw na kung saan pinagdiriwang naman ng palataya bilang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ipinagkakaloob na pagkakataon na tayo ay nakapagsasagawa ng 5 bisis na pagsasala. Alam natin na ilan sa mga gawain doon ay pagpapaligo, ang paglakad papunta sa masjid, ang paglinis ng ating mga kuko, ng ating mga masilang balahibo sa katawan, ang paggamit ng perfume, ang paggamit ng mainam na damit sa araw na yaon, ang pagbabasa ng surah Al-Kahf, ang sa unang linya, at alhamdulillah may mga oras na kung saan sa araw na yaon na kapag pumatong ang ating ibada, higit sa lahat ng ating dua, ito'y sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, ilan sa mga bagay na ito na ating tatalakayin ay ilan sa mga katanungan na tinatanong ng ating mga kapatid tungkol sa mga sunna, sa mga gawaing voluntaryo, at ang tinutukoy na gawaing voluntaryo ng ating kapatid ay ang gawaing mga sunna sa araw na yaon. Kaya ang katanungan ay sinagot ng Daimatul Lujna ng Saudi Arabia, Permanent Committee, hinggil sa katanungan na kung saan ay kanyang sinabi, kailan ba o ano ba ang mga sunna sa pagsasagawa ng pagsasala voluntaryong sala sa araw ng Jum'ah? Dahil alam natin na sa araw ng normal na araw at hindi araw ng Jum'ah, ang ating Salatul Zuhur ay merong 2 rak'a o kaya ay 2 pang rak'a na iyong gagawin. O pagkatapos ito, ayon sa hadith ni Salama, ay another 2 rak'a ang Jum'ah. Mayroon bang rawatib sa araw na yaon? Kaya dahil dito, ang rawatib ay nasa normal na araw at hindi sa araw ng Jum'ah. At ang tinutukoy na mga sunna rito ay ang sinasabi nating mga nafilah, mga voluntaryong gawain na kung saan ito ay may mga ulat mula sa Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Kagaya na kapag naitawag na yung pananawagan sa araw na yaon,
o kapag pumasok ng araw ng Jum'a, at ang mga ulama natin na nagsabi na kapag sumikat na ang araw sa araw ng Jum'a, ay pwede nang simulan ang pagsasagawa ng mga sunnah sa araw na iyon. Kaya ang ilan sa mga sunnah na ito ay kapag sumikat ng araw at ikay dumating sa masjid, halimbawa, dumating ka sa masjid, ay magsasagawa ka ng dalawang rak'a hanggat sa dumating ang imam sa kanyang mimbar. Ay ibig sabihin, kapag itinawag na yung sinasabi nating pananawagan sa araw ng Jum'a na magsisimula ng paghukhutba ng imam, ay doon ka nang huminto sa iyong pagsasagawa ng pagsasala. Kaya dahil dito, ang sinasabi nating sunnah sa araw ng Jum'a, bago pa man magsasagawa nito, ay ang kahalintulad ng sinasabi nating sunnah sa sinasabi nating witr sa gabi. Ano pong ibig sabihin po doon? Na kapag tayo ay naghihintay ng Fajr, ang sunnah po rito, nagagawa tayo ng dalawa, mathna, at kapag ikay natatakot, ay magsagawa ka ng isang rak'ah. Natatakot ka na baka pumasok na ang salatul Fajr, ay gagawa ka ng witr. Kaya ito ang kanyang kahintulad sa araw ng Jum'a, na magsasagawa ka ng napakaraming rak'ah ayon sa ipinahintulot ng Allah Jalla wa Ala sa iyo, hanggang sa dumating ang imam sa kanyang mimbar kapag itinatawag na yung pagsisimula ng pagkukhutba ng imam. Ang katanungan ng ating kapatid ay, kapag matapos na ang Salatul Jum'ah, ano ang sunnah po rito? Kaya ito'y sinagot ng mga scholar po natin na pinamunuan ni na Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, at iba pang mga scholar, si Sheikh Jibrin rahimahumullah. Kaya dahil dito, kanilang sinabi na ang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, na ang sugo alayhi salatu wasalam na inulat, ay inipon ni Imam Muslim, na sabi ng sugo alayhi salatu wasalam, "Idza salla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Kapag ang isa sa inyo ay nagsala ng Salatul Jum'ah, at pagkatapos nito, siya ay magsagawa ng sinasabi nating 4 na rak'ah. Kaya ang sunnah po rito ay ang pagsasagawa ng 4 na rak'ah kung ikaw ay mayroong kakayahan. Ang isa pang inulat mula kay Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, na inipon din ni Imam Muslim, ng sugo alayhi salatu wassalam ay kanyang sinabi, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag natapos ang kanyang Salatul Jum'ah, hanggat siya ay aalis patungo sa kanyang bahay, kapag siya ay pupunta sa kanyang bahay, ay gagawa siya ng 2 rak'ah. Punta siya sa kanyang bahay, ay gagawa siya ng 2 rak'ah. Kaya paano natin ngayon gagawin ang hadith na ito na ating unawain, na gagawa ng 4 na rak'ah, at ganoon na rin ang propeta alayhi salatu wassalam ay gagawa ng 2 rak'ah, 4 na rak'ah at 2 rak'ah. Ay sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu at hadith ni Ibn Umar. Kaya ang ating mga ulama rahimahullah ay nagsabi na ang pinakatumpak na pwedeng gagawin kapag ikaw ay nasa masjid pagkatapos ng sinasabi nating Salatul Jum'ah, ay pwede ka magsagawa ng 2 rak'ah sa masjid, at kapag dumating ka sa iyong bahay, ay gagawa ka rin ng 2 rak'ah. O kaya kapag sa masjid ka lamang, ay gagawin mo ang sinasabi nating 4 na rak'ah. Ang pangalawang katanungan, at kapag ako kapatid ay nahuli sa pagsala ng Salatul Jum'ah, at ang nangyari na ang aking naabutan ay ang tasyahud na lamang. Tasyahud na lamang ang aking naabutan, ano ba ang maaari kong gagawin? Ako pa ba ay magsagawa ng Salatul Jum'ah o ano ang aking gagawin? Una, ang ating mga ulama ay nagwika na kapag gusto mo talagang habulin ang pagsagawa ng Salatul Jum'ah at makuha mo ang gantimpala nito, ay kapag may nalaman kang masjid na malapit at maabutan mo ang jamaah sa lugar na yaon, ay pwede kang lumabas sa masjid na yaon at doon ka magsasagawa ng iyong Salatul Jum'ah. Subalit, kung wala na, ay dyan ka na lamang sa masjid at may mga bagay o may mga katayuan na dapat mong isalang-alang. Kaya kapag sila ay nasa tasyahud na, magsagawa ka ng pagsasala na kasama nila, at titingnan mo na kapag ito ay oras na ba ng zuhur. Dahil ang mga ulama natin ay nagsabi na hindi maari na magsasagawa ng Salatul Jum'ah
Salatul Jum'ah kapag hindi pa oras ng Salatul Dhuhr. Subalit ang ilang grupo naman ng ating mga ulama ay kahit na hindi pa dumating ang oras ng Salatul Dhuhr ay pwede na magsasagawa ng Salatul Jum'ah. So kaya sa ganitong katayuan, kapag nakita mo na ito ay hindi pa oras ng Salatul Dhuhr, sa pagsabay mo ng sala, ang iyong layunin sa kanila ay magsagawa ka ng sunnah ng iyong Salatul Dhuhr dahil wala ka ng Salatul Jum'ah. Subalit kapag nakita mo kaagad na ang oras na yaon ay pumasok na oras na ng Salatul Dhuhr, ikaw ay sumama sa kanila at magsasagawa ka ng 4 na rak'ah bilang pagsasagawa ng Salatul Dhuhr. Ito ay ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na inulat ni Ibn Majah na sabi ng sugo, man adraka rak'atan minal jumu'ah faqad adraka salat. At sino man sa inyo ang nakaabot ng sinasabi nating rak'ah sa jamaah kasamang imam, tunay siya ay nakaabot ng sinasabi nating jamaah. Subalit kung hindi ka nakaabot doon, dahil nga hindi ka nakaabot ng isang rak'ah man lamang o nakaabot ng ruku, tunay na ang gagawin mo ay may pagpipilian ka sa dalawa. At ating ulitin, kapag pumasok na ang sala ng Salatul Dhuhr, ang intention mo ay magsagawa ka ng sinasabi nating Salatul Dhuhr na 4 na rak'ah. Kung hindi pa pumasok ang oras ng Salatul Dhuhr, sumabay ka rin sa kanila na ang intention mo ay magsasagawa ka ng 2 rak'ah na iyong sunnah sa araw sa pagsagawa mo ng Salatul Dhuhr. At ito ay sinagot ni Sheikh Ibn Jibrin rahimahullah at naway pagpalain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isa pa sa mga katanungan ng ating mga kapatid ay tungkol sa sinasabi nating pag-angat ng kamay kapag ang imam ay nagsasagawa ng sinasabi nating dua. Ano po bang katayuan sa pagsabi ng amin habang ang imam ay nagsasagawa ng dua sa araw na yaon? At ang pag-angat ba ng kamay at pagpapalakas ng boses sa pagsabi ng amin? Kaya dahil dito, sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah at siyang sumagot ng katanungan ito, kanyang sinabi, hindi ipinag-utos sa imam o sa mga nagsasala na kasama niya na kanilang iangat ang kamay sa araw ng Jum'ah habang nagsasagawa ng dua. Sa dahilan na hindi ito ginawa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ang mga salafus salih radhiyallahu anhum wa yarda. Subalit, kapag ang imam ay nagdudua sa sinasabi nating dua istisqa, na siya ay humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbaba ng ulan, at siya ay nagdudua sa oras na yaon, dito ngayon ay pinapahintulutan at naging sunnah na ipinag-utos ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ang pag-angat ng kamay po rito kapag inangat din ng imam ang kanyang kamay. Kapag inangat niya rin, dahil sunnah ang pag-angat dito, ang mga nakikinig na kasama niya ay kanilang iangat din ang kanilang kamay at kanilang sasabihin ang sinasabi nating amin na sila lamang ang nakakadinig dito. Hindi dito maaring sasabayin o ang sinasabi nating pagpapalakas ng busis ng amin na ito ay sabay, bagkus ikaw ay mag-angat ng iyong kamay sa oras ng dua na ang imam ay nagdua ng istisqa at ito ay iangat ng kamay at ikaw lamang ang nakakadinig ng iyong amin at hindi ang karamihan na sabay ng amin. Kaya dahil dito, ito ay sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa Surah Al-Ahzab, ayat number 21 ng Banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. At tunay na kayo ay may mainam na halimbawa sa inyong sugo kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, ang pagsabi dito ay inyong sasabihin ang amin na hindi lamang palakasan po rito. Binigyan ng diin ni Sheikh Uthaymin rahimahullah na kapag nagdudua ba ay sasabihin ng amin, at ang katanungan dito, ito ba ay uri ng sinasabi nating bid'ah? Ang pagsabi ng amin ay hindi bid'ah sa oras na ang imam ay nagbibigkas ng dua at ikaw naman ay mag-aamin. Kaya dahil dito, kapag ang imam ay nagdudua na kanyang hiningi sa Allah Jalla wa Ala mga kabutihan sa mundong ito, ang pangangalaga laban sa anumang kasamaan,
Ang gagawin po rito ay hindi gagawin na tayo ay sabay-sabay na magsabi ng amin. Bagkus ay individual na sasabihin po nito at hindi isisigaw po ito. Kaya ang bawat isa't isa ay magsasabi ng amin sa bawat supplication ng imam at siya lamang ang nakakarinig dito. Kaya isa ito sa mga aral mga kapatid na dapat pangalagaan ang sinasabi nating mga voluntaryong gawain sa araw na iyon dahil makukuha natin ang gantimpala na kung saan ito ay ipinangako ng Allah Jalla wa Ala sa sino mang a-attend sa araw ng Jumaat. Ilan sa mga hadith na ito na mula sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na sino man ang maligo sa araw na iyon, okay, at lalakad papunta sa masjid, na siya ay magpapaunahan doon na malapit sa imam at makikinig sa khutbah at hindi magsasalita ng anuman. Ang bawat yapak ng taong yaon ay isang taong pagsasagawa ng siyam o pagsasagawa ng sinasabi nating qiyam, ang kanyang gantimpala. Kaya sa bawat yapak natin, kung ang apak natin na punta ng masjid ay 100 step o 1,000 step, sa bawat yapak na iyong ginagawa ay magkakaroon ka ng isang taong gawaing ibada. Kaya gaano kainam ito na kung ikaw ay maligo sa araw na iyon, maligo ka dahil sa janaba o maligo ka dahil sa ang tungkuling magsagawa ng paligo, na maging maaga sa masjid, na ikaw ay lalakad at ikaw ay nandun sa unahan, na ikaw ay makinig at hindi magsasagawa ng sinasabi nating pangdisturbo sa paligid, at ang bawat gawaing ibada na iyong nagagawa ay isang taong pagsasagawa ng ibada. Ang iyong siyam, ang iyong qiyam, gaano kalaki ang mga biyayang ito na inihanda ng Allah Jalla wa Ala na napakarami sa atin ang hindi nakakaalala nito. Kaya paghandaan natin ang araw na iyon dahil alam rin natin na itatayo ang araw ng paghukom sa araw ng Jum'ah. At sumisibol o lumalabas ang araw, ang mga sun sa araw na iyon sa araw ng Jum'ah sa kanyang pinakamainam na katayuan. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.